Hello, hello! Welcome! Jacqueline here again, and for today's video, kwentuhan po tayo. Paano ba maging customer service representative, or maski na hindi po tayo call center agent, kung may mga trabaho po tayo na usually taking care of our customers. Okay, kung yung trabaho natin ay need natin makipag-communicate or makipag-usap sa mga customers, pwede nyo hutong panoorin, no? So, rudeness. Iwasan po natin maging rude. Hindi po natin alam minsan, or we are not aware minsan na rude na po tayo. So, to cut it short, may kwento po ako. So, last week, Friday, so mayroon po akong shift at wala po akong tulog. Napunta na po kami sa National Kidney ng tatay para pa-check up po siya, follow-up check-up, at the same time, check-up din po ng anak ko. So, nagpunta rin po kami sa kabilang hospital sa may kabilang city. So, aside from Quezon City, we drove going to Mandaluyong to have another check-up. So, nag-submit ako ng form. Para makapag-submit po ng form, marami ka pong fill upan, and then interview po, may triage po yan. So, sa triage, hindi naman interrogation, but the nurse or the nurse will ask you some questions, interviews, what happened. So it's a lot of emotional and details na kailangan mong i-provide para makapag emergency room. So ayun nga po, nagkataon, i-shorten ko na lang yung kwento ha. 2 hours kaming nag-antay, hindi pa rin kami natatawag. Kailangan na lang bumalik ng National Kidney para check upin na si tatay, kasi may pila din si tatay doon. So, bumalik kami ulit. Sabi ko, nagawa na lang ako ng waiver, na babalik kami after ng check up ni tatay, at babalik namin yung anak ko. So, ito na nga po, bumalik kami around 12 a.m. Gabi na po, madaling araw. Nawala po nila yung form, and napansin ko lang kasi hindi ko naman nilalait ang public hospital, because talaga pong sa OPD po ako, outpatient department, although may HMO po kami, minor kasi, so kailangan sa outpatient po ng wala pa kaming for minor, for psychiatric doctors, puro po adult and up, or 18 and up. So ayun nga po, while they are looking at my papers, hindi po nila makita. Medyo hindi ko nagustuhan, kasi siguro pagod na rin ho ako, at wala pa kasi akong tulog eh. So more than 24 hours na akong dilat ang mata, pagod na, but we settled tatay, no? So ngayon naman sisettle ko naman yung anak ko. Hindi nila makita yung pangalan ng anak ko, yung paper namin, pati yung waiver. Hindi ko na picturean yung triage form, kasi bawal, kasi syempre ang tawag doon kalimutan ko na, for security purposes din, and privacy. So yung waiver ko lang ang na-picturean ko. And when I went there, yung parang admin officer, siguro kasi public, hindi naman, tas night shift na, 12 a.m. na, hindi sila gaanong natitrain how to handle a customer. Mas inuuna niyang tapusin yung trabaho niya, nagpiprint siya, nagko-computer. I was waiting maybe 10 minutes or 15 minutes. So I was there waiting. So mayroon pa rin pasensya, no? But first, pag mayroon po kayong customer na nag-aantay, huwag po ninyong tapusin ang trabaho ninyo. Okay? Do not deal with the work that you are doing. Okay? Unahin ninyo yung customer. Okay? That's the first customer service na napansin ko na neglect nila, no? Yung admin person doon sa reception. Print siya. Nag-antay ako 10 to 15 minutes. Second, sabi ko, okay, so patient pa rin ako. So sabi ko, nandito ako nung 12, ganyan-ganyan. Bumalik lang kami kasi I need to return back si tatay sa National Kidney, ganyan-ganyan. Tapos ngayon lang kami nakabalik. 12 a.m. na. Medyo hindi
hindi ko gusto yung mukha ng admin, lalaki siya, parang ano. So, anong pangalan ulit? Ganun siya magsalita. Sabi ko, yung pangalan ng anak ko. Ito yung, so, hanap siya, ilang minuto. Wala siyang makita. So, sabi ko, sir, baka naman maka-help tong medical certificate ko kasi matagal na kami nagpapacheck up doon. Baka kasi may difficulty ka sa paghahanap ng last name kasi conflict yung name ko, Aranza Mendez. So, usually, nababasa nila yon dalawang last name, Aranza, tapos Mendez. Dapat one word lang, 'di ba? So, yun na nga, nagkatotoo na nga yung hinala ko, nang hinahanap niya is Mendez. So, talagang hindi niya makikita. So, nagkagulo, wala, ang tapang-tapang pa nila. So, nakakalimutan ata nila, hindi porket nasa public hospital po tayo ay kaya nyo na pong magsuplada-suplada o magtaray-taray sa mga customers. So, hindi po lahat ng customers ay pwede hunin yung tarayan. Tulad ko po, kulang po ako sa tulog. Hindi mo po ako pwedeng tarayan. At yan din po kasi yung trabaho ko for 11 years. How to handle customer service. Maski na po 11 years na po ako, pag kino-coaching po ako ng mga manager ko, mayroon kang dapat ibigay na best service sa customer mo. Maski na gaano ka-difficult at ka-rude ang customer mo, dapat mabait ka pa rin at dapat courteous pa rin ang pag-response. So, nung tinignan namin sa logins, pinatunayan ko sa kanila na nakapag-login ako ng 11 AM. At nandun nga yung pangalan ko. No, ang gusto nila mag-fill out ako. So, I will go back to the process, torturing myself na i-rely ko ano ba nangyari. Susulat ko lahat. Hindi ganun kadali ang mag-fill out ng form sa outpatient department kasi i-interviewin ka ulit. At para sa akin, trauma yun at harassment yun kasi masakit yung uulitin mo na naman. Alam nyo ba sa customer service sa chat or sa voice, if you repeated yourself, that's a markdown. Kung pinrovide na ni customer yung details niya, before calling, pag nag-pop up yan sa computer at nandyan na yung details, dapat hindi mo na uulitin. Okay, markdown yun sa amin. Kaltas yun or minsan, baka zero call ka pa. Kasi binigay na nga yung full name, binigay na yung account number, binigay na yung date of birth. Uulitin mo pa, can I have your full name? So, hindi mo na dapat uulitin yun. So, ang daming lapses, no? Sabi ko, my name is there. You need to, so yung doktor lumabas na. Pagod na ako. I don't have the time to fill out the form. What I'm requesting them is to find the form. Kasi I have submitted a waiver. Now, we will go back after we finish tatay's check-up. Buti na lang, the resident doctor was there. The resident doctor is calm. Sabi niya, fill out the form, but I am not okay with that. But the manager or the head doctor of the emergency room was there. And very calm po siya. She managed me. But yung admin at yung nurse ay medyo hindi okay. Alam niyo ba ang sabi ng nurse? Kung may trabaho po kayo, may trabaho din po ako. So, that's a no-no. Do not ever respond to a frustrated customer or client or patient in such a way that you are rude. Okay, that's rudeness. That's a no-no. That's a terminable offense. Pwede kang ma-terminate. Pwede kang ma-suspend sa work mo. Okay? The best thing that you can say maybe is that, I understand, ma'am, na pagod ho kayo. I understand na may trabaho kayo, wala pa kayong tulog, pero let's look into a better solution. We do apologize na ganito po yung nangyari, na misplace po namin yung form ninyo. Pinatulan pa niya ako, ilang beses niya akong pinatulan. You know, ano sinabi ko sa kanya? Do not talk to me like that. Okay? Sabi ko sa kanya, I am frustrated, I am tired, I don't have a rest yet. Sasagutin mo ko na may trabaho ka din. So, nandun yung, nila, no? Yung head of emergency room. Nag-apologize siya. Sabi ko, do not ever talk to your customer or patients like that. Hindi lahat ng patient pwede nyo sagot-sagutin ng ganyan. At, yun nga, customer service. Kasi,
11 years, would you imagine, lahat, maski na ngayon, may mga markdowns pa rin ako, lahat ibibigay mo sa customer mo, maski na gaano ka-difficult ang nire-request ng customer mo. Yung sinasabi nga nila na customer is always right, yes, that's practically and true. Talagang customer is always right, kasi customer sila. Ibibigay natin lahat ng kaya natin sa mga customer, maski na mahirap yan. Kung hindi, ma'am, maybe a soup call, or we would refer them to a supervisor or to the manager para ma-handle yung concerns nila. Okay, rudeness is not, or is a no-no response to our customers or patients. Okay, sa mga, lalo na sa mga nag-work sa public, do not, public offices or hospitals, wag tayong, napapansin ko na masyado tayong matapang, wag tayong matapang, kasi sipin nyo naman, saan ba nanggagaling ang mga sweldo ninyo? Sa amin ding mga private sector, diba? Ako, nagtatrabaho ako, ang laki-laki ng tax ko, sino ba nagpapasweldo sa inyo? Kaming mga nagbabayad ng taxes. So, aside from that, again, rudeness is a no-no. Being a customer service, maski na hindi ka call center, kung nurse ka man, doctor ka man, ano man ang trabaho mo, treat your customer 100%, ano bang term? Treat your customer na inaalagaan nyo sila, na they don't deserve to be treated as wala lang, 'di ba? Alam natin, toxic magtrabaho sa ospital, maingay, madaming tao, madaming pasyente, madaming pila. But again, don't be rude. Okay? Don't be rude. Rudeness is a no-no. Okay, so 12 minutes, ang tagal na ng kwento ko. Thank you very much for watching my video. And thank you po sa mga nag-share at palagi po nagsasend ng mga stars, sa mga nag-watch, sa mga nagko-comment. Mag-like din po kayo para at least magkaroon ng interaction, kasi kinakount din po yun ni Facebook. Please follow my Facebook, Jacqueline Manabat Aranza Mendez, Jacqueline Caranto Manabat, and my YouTube account is Jacqueline Aranza Mendez. I have also a TikTok account, Jacqueline Aranza Mendez. So thank you very much for watching my video. Have a great day, everyone. God bless. Bye bye.